Kahapon po ay sinabi ko na itatapik ko po itong si Atty. Libayan. Itong si Makagago. Yan po ang topic ko at saka yung mga iba pa. Anyway, ito po ay para po dito sa attention po dito kay Atty. Libayan, Makagago, at dito na rin po kay Kuya Bal Santos Matubang. Muli po ang aking mapagpalang pagbati sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Sana po ay ligtas kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, ligtas sa anumang uri ng mabibigat ng sakit, bagkos ang darating na lamang sa inyo, siyempre, swerteng walang katapusan. Ayan po at nakakalungkot pong isipin na lahat na po ng lugar sa bansa natin ay baha na. At dahil po dito sa mga magnanakaw ng mga politikong ito. Anyway, ganun din po dito sa dito panawagan ko po rito kay Joel Villanueva. Diyan po sa Bulacan ay kabi-kabila po, halos lahat po diyan ay lubog. At yung nga pong dating na diyan, yung aking nabiling maliit na lupa diyan sa Giginto, sa Marilao at saka dito sa Balagtas, dating hindi po binabaha, ngayon po binabaha na. At talaga naman pong kasumpa-sumpa itong mga putang ina mga politikong ito. Kaya sabi ko, counting antena lang po at ipapakita ko sa inyo kung paano kung ilublob ang mga ingod-ngod yung mga pagmumukha ng mga politikong magnanakaw na ito. Malapit na po yan. Malapit na pong mangyari. Ayan po ang abangan ninyo. Ingungod-ngod ko lahat itong mga ito. Tapos sasabihin pa ni Erwin Tulfo na gago, move on na lang daw at huwag nang pag-usapan yung mga flood control na yan. Ay palibasa nga, yung pamangkin niya, yung anak ni Rapi Tulfo. 2 billion ang allocable niyan. Tingnan mo, baha dyan sa buong Metro Manila. Anyway, sige lang. Ayaw ko munang dito, ayaw ko munang sali-salita dito, pero makikita niyo mga kababayan ko. At kayo mismo na mga politiko, tandaan niyo ng pagmumukhang ito, dahil titiyakin ko sa inyo malapit na ingungod-ngod ko kayo dyan sa baha ng mga hayop kayo. Okay. Nakakagigil. At anyway, ay grabe po. Grabe po itong sandali ha. Grabe naman yung ginawa nyo sa akin mga subscriber ko. Sobra. At sobra nyo naman akong sobra nyo naman akong tinapak-tapakan. Kaya ang laki ng ko, ang laki ng hindi ko alam kung malaki yung pasasalamat ko sa inyo o malaki yung tampo ko sa inyo dahil sinobrahan nyo naman yung pagmamahal sa akin. Yeah, sandali, tama na. Ayan po, yung hindi ko alam kung talagang mahal niyo ba ako o talagang gusto lang niyo akong tapakan. Ayan po, seryoso na po tayo at grabe po yung pagmamahal na naramdaman ko mula sa inyo. Sobra. Dahil kung kahapon po ay mayroon tayong di ba pinakita ko naman po, mayroon tayong 3,798 kahapon na yan, kagabi. Yung kahapon po yung pinakita ko sa inyo. Ngayon po, mayroon na tayong 3,846. Ayan. Yan, 3,846 na tayo ngayon. Kahapon po ay kung nakapagtala tayo ng 56 watts time hour kahapon, ngayon po ay 48. Nabawasan man po pero wala po yun, kakunti lang naman po yun. Kasi nga, siguro dahil nga unang-una, mga busy itong ating mga kababayan dahil nga dito sa mga walang humpay na pag-uulan,
Kaya wala po, pero napakalaki pong number itong ibinigay nyo sa akin. Doon lang mang sa aking panawagan na lambing sa inyo ng mga subscriber ko. At dahil po dyan ay talagang grabe yung aking kagalakan. Sa kitang-kita ko po yung talaga yung kung papaano nyo ibigay sa akin ang pagmamahal. Kaya naman po, ganun din po yung pagmamahal na ibinibigay ko rin sa inyo. Ano po? At tama na. Tama na. Ano ba? Ay, isa pa ito. Ayan. So ibig sabihin 3,846 po lahat na. Out of ang hinahanap habulan po natin ay 4,000 watts time hour. Ano po? At so kung ganoon ay 148 na lang. 140 something na lang ang ating kukumplituhin. Gasino na yung 140 something na yan. Ganun pa man po ay gusto ko po munang ipakita sa inyo, baka sabihin ninyo na sabi-sabi ko lang yun na yung 3,846. Ayan. Baka kasi sabihin ninyo na sinasabi ko lang na kaunti na lang para magporsige kayo. Ay, hindi po. Gusto ko po maging transparent sa inyo. Ito po, kung ano po yung nilista ko rito na 3,846, ayan po ito. Ito po siya. 3,486. Ayan po. 3,846, tama. Yan po yan. So, ang hahabulin lang po natin ay 4,000 lang. 4,000 lang po. So, yan o. Guys, ang counting-counting na lang po. At kung natuloy nga po sana yung hearing, baka yung hearing sa Senado, yung impeachment, baka po na-cover up na natin. Kaya, na-postpone lang kasi dahil nga sa bagay, okay naman yon dahil at least na nakatipid ang Pilipinas ng 70 million diyan sa mga unggoy na yan. Ano? Kada hearing po yung 70 million ang winawaldas ng mga animal na yan. Tapos diyan sa hearing sa na yan, sa flood control na yan, hindi nila asikasuhin. Naasikaso nila, ang hinahabol lang nila yung 125 million na confidential fund ni Sarah. Versus dito sa billion-billion na ninakaw nito mga putang inang to. Anyway, ay yun po. Konting post na lang po at nakuha na po natin, makukuha na natin. Siguro, pag may hearing po mamaya, abangan nyo pa rin po mamaya ha, alas 10 po. Mamaya po siguro ay may hearing. So kung may hearing po yun, ay i-play niyo lang po yung inyong mga cellphone. Kasi ganun din po ang ginagawa ko. Piniplay ko lang. Kasi unang-una talaga namang walang kakwenta-kwenta. Boring itong mga animal na ito eh. Walang exciting dito sa kwan dito. Here sa impeachment na ito. Yun, i-play lang po natin at para ma-reach lang po natin yung 4,000 watts time hour para maging normal na po tayo. Ay yung channel po pala natin ang maging normal at sana nga rin at maging normal na rin sana ang mga utak nitong mga magnanakaw ng mga politikong ito. Anyway, ay kung meron pa po ako nakalimutan, mamaya po balikan natin yan dahil nga talagang hindi ako makontento doon sa salitang salamat sa inyong mga subscriber ko na tumugon sa aking panawagan. Hindi po sapat yung salamat na maririnig nyo. Basta, mamaya po bago
tayo magtapos, mayroon po akong dito itataas. At marami na pong natulungan itong mga itinaas ko. Kaya nga lang yung iba na hindi tumalab sa kanila, ay medyo mahina siguro yung pananampalataya. Pero tumalab na po sa iba. Marami na pong nabago ang buhay. Ano? So, ayan po at ano pa ba? Kahapon po ay sinabi ko na itatapik ko po itong si Atty. Libayan. Itong si Makagago. Yan po ang topic ko at saka yung mga iba pa. Anyway, ito po ay para po dito sa attention po dito kay Atty. Libayan, Makagago, at dito na rin po kay Kuya Bal Santos Matubang. Dito po sa inyo pong tatlo, attention itong aking gagawing video ito. Siguro unahin na po siguro natin itong si Atty. Libayan. At Attorney, magtatanong lang po ako. Sa tingin niyo po ba, tama pa ba yung pinaggagawa ninyo na pakialaman ang ginagawa nitong Kalingap? Lalo na po itong Kalingap Foundation. Yun lang po ang tanong ko. Masyado pong para po sa akin na bilang isang ordinaryong mamamayan, kung halimbawa po ako ang mangangailangan ng abogado, may kaso po halimbawa ako, mangangailangan ako ng abogado, tapos nakikita ko yung isang abogado na kagaya mo, Atty. Libanan, na pati ba naman niyang mga pagtulong ng Kalingap sa kapwa mahihirap na nating mga kababayan, pati yun ay pupunahin mo. Sa tingin mo, kukunin kaya kitang abogado? Ay siyempre ang papasok na sa akin, abogado kang walang kakwinta-kwinta. Yun ang papasok sa akin. Bakit kaya, attorney? Bakit kaya hindi ka, abogado ka naman, bakit hindi ka mag-isip yung bang tipong yung bang tipong makakatulong sa iyo na mag-viral ka at maging sikat ka? Hindi kasi sikat sa Kalingap kung sasawsaw ka yan. Napakahina mo namang nilalang, attorney. Napakarami nating problema dito sa Pilipinas ang dapat mong sawsawan, lalo't abogado ka. Una, ito na lang mga flood control na mga pinagnanakaw nitong mga congressman, mga senador na yan, mga politiko. Bakit hindi mo ilaan dyan yung iyong pinag-aralan bilang abogado para sa ganun makilala ka ng buong Pilipinas? Di ba? Yan pa, yung Kalingap ang sinasawsawan mo. Para sa akin, napakababaw, napakahina mong abogado. Kagaya halimbawa nito, tinuturuan na kita kung hindi mo kayang abutin ang iyong pag-iisip, kahit ikaw ay abogado. Kung hindi mo kayang isipin, yung para makatulong ka sa bayan at para maging sikat ka, samahan mo na lang yung biyanan mo. Total, nagwawalwal na yung biyanan mo sa mga pagnanakaw nitong mga congressman, at yan na ngayon ang nagiging resulta, yung baha dito, baha doon, baha kahit saan. Ba't hindi ka na lang tumulong diyan sa biyanan mo? Kung ano pa na pwede mong gawin na magsampa kabi-kabila ng kaso dito sa mga congressman na ito. Diyan sana makikilala ka. Ay, ang problema sa iyo dito ka sa Kalingap, yan pa ang sinasawsawan mo na wala namang alam mo, na wala namang ginagawang masama ang Kalingap. Ngayon,
sasabihin mo agad, yung mga poverty porn, yung mga bilo, yung mga bata na nahahagip sa camera ng Kalingap. Kung yun lang ang basihan mo, Attorney Libayan, napakahina mong nilalang. Kaya pala, yung mga bukang bibig mong mga poverty porn na yan, may nangyari ba doon sa kasong isinampa mo rito kay Rapi Tulfo? O sa pindi ng poverty porn? May nangyari ba? Pati yung pakikialam mo doon sa asawa ni Rapi Tulfo, ha? Nanalo ba kayo? Naipanalo ba yung kaso na isinampa ng tunay na asawa ni Rapi Tulfo? So, ibig sabihin, Attorney Libayan, yung nalalaman ng tao, wala ka pang naipapanalong kaso. Hindi ba't kaya ka nagkakaganyan, pati dito sa Kalingap sa sausawan mo, na wala namang ginagawang masama ang Kalingap, dahil isa kang inutil na abogado. Mabuti na nga ngayon, nagpagupit ka eh. May paganyang-ganyang ka, ang kapal-kapal ng buhok mo, haharap ka sa camera mo, pupungas-pungas ka, ano, lagi ka na natutulog, attorney? Hindi ka man lang marunong magpagupit. Kung ano-anong mga i-issue nyo sa Kalingap. Kung ang issue mo lang pala sa Kalingap is yung poverty porn, pucha, lahat ng mga politiko, lahat ng mga yan, yung mga, tawag dito, yung mga nasa gobyerno, di may kasong poverty porn. Nasampahan mo na ba sila ng kaso? O hanggang daldal ka na lang at wala kang alam? Yun lang tanong ko sa iyo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ako reaktor ng Kalingap. At hindi rin ako membro ng Kalingap. Pero bakit ako nagre-reaksyon ng ganito? Nagre-reaksyon ako, lalo na kung may nakikita akong mali na ibinibintang ninyo, binabato ninyo sa Kalingap. Oo, sabihin na natin na may labag sa batas yung mga sinasabi nyo, mga poverty porn kuno na yan. Oh, di sana. Pinakulong mo na yan, maraming politiko at maraming tao sa gobyerno na gumagamit din ng mga bata. Ipapaliwanag ko lang ito sa iyo, Torre, kasi parang hindi ko tansya ko sa iyo, wala, abogado kang walang utak. Mayroon akong nakapanood na vlogger din. Bata yung kanyang ipiniture. Ngayon, dahil doon sa na-vlog niya yung bata, dumagsa yung tulong doon sa bata. So ngayon, kung hindi na-vlog yun, malalaman ba ng mga taong may kakayanan sa buhay kung hindi na-vlog yung batang yun? O ngayon, maganda na ang buhay. Kung hindi na-vlog yun, dinananatili siya doon sa ulingan. Ikaw naman, attorney. Sa totoo lang, sabi ko, kanina balikan lang natin, napakarami ang problema ng bansa natin. Huwag mong sayangin yung pagiging abogado mo. Gamitin mo sa tama. At huwag mong gamitin yung pagpuna mo dito sa Kalingap. Hindi worth it. Hindi ka sisikat. Akala mo siguro, pagka ginamit mo ang Kalingap, sisikat ka. Hindi, attorney. Alam mo magiging kung sa iyo, magiging tingin ng tao, yung mga viewers or mga tagasunod nitong Kalingap, mga viewers na ito, tagasunod ng Kalingap, isa kang ing-ing na abogado.
Tinuturuan lang kita. Kasi ako ang nahihiya para sa iyo. Ha? Yan ang totoo, attorney. Ilang beses ko na rin nakita yung mga video mo na pagbanat dito sa Kalingap. Ang sasabihin mo pa, oy, ganito, yun, sa mga Tres Marias. Ito, tinawag pang sumbi. Hindi mo napanood kasi yung mula umpisa, sana pinapanood mo umpisa, kaya napunta doon sa tinawag na sumbi kasi ganito yan. Hindi si Kalinga Prab ang nagbansag niyan sumbi. Sino? Mga tao doon sa komunidad nila, itinuro na ang sinasabi may mga kwan daw diyan parang mga sumbi. Sumbi nga ang tawag diyan sa mga Tres Marias na yan. Siyempre, ikaw attorney kwan ha, palawakin mo nga yung ulo mo. Hindi kaya naman napupunta yung utak mo sa buhok mo kapag haba-haba na. Parehas lang kayo sa Kalam. Si Kalam ang utak niya nasa balbas na niya at saka yung laki ng ulo niya. Yan. Ngayon, nakita mo ang bahay nitong mga Tres Marias na ito. Ano na ngayon? Yung bahay nila ngayon dahil pinagawa na ng Kalingap. Lalo na itong si Kuya Rab. Yung Tres Marias na yun. Hindi ba't maganda na ang bahay? Parang ang sama-sama yata ng loob nyo. Yung nakakakita kayo na sumisikat, minamahal ng tao, kagaya nitong sina Kuya Bal Santos Matubang, itong si Kalinga Prab, at minamahal ng tao dahil sa paglingap nila. Bakit hindi mo rin gawin? Para sumikat ka rin. Hindi yung pakikialaman mo ang Kalingap. Nako, mauubos ang oras ko sa iyo, attorney. Sa totoo lang, kahit isang araw yata kitang lilikturan dito, hindi maubos-ubos ang lecture ko sa iyo. Sige, mapunta naman tayo dito kay Makagago. Kasi baka maubos lang ang oras ko sa iyo, wala ka namang kakwenta-kwenta. Ikaw, Makagago, kaya mo bang panindigan yung pagiging makagago mo? Kung kaya mong panindigan ang pagiging makagago mo, pues magtuos tayo. Madali lang yan, makagago. Kuha lang tayo ng abogado, parehas. Magpirmahan lang tayo, tapos maglagay tayo ng kadina dito sa baywang natin, kadina sa baywang mo, at dito tayo magbasagan ng mukha. Ibig sabihin, kaya magkakadina tayo dito sa ating baywang para walang tatakas, walang tatakbo, walang matitirang buhay, iisa lang ang pwedeng tumayo. Kaya mo panindigan yung pagiging makagago mo? Kung kaya mo, tanggapin mo itong hamon ko, magkabit kordon tayo, kadina. Tapos magbasagan tayo ng mukha hanggang sa matumba. Kung sino matumba sa atin, kung sino ang lagutan ng hininga. Namimihasa ka na. Pati itong Kalingap, sasawsawan ninyo, mga buwaka ng ina nyo. Sinabi ko na sa inyo, ang sino mang magyuyurak dito sa Kalingap, dahil ako mismo ang nakakapanood sa kanila, ako mismo ang nakasubaybay sa kanila, wala akong nakitang foul na ginagawa nila. Kaya ang sinabi ko na kahit na sino ang yumurak dito sa Kalingap, putang ina ninyong lahat. Ako ang pipit-pit. Ako ang lalagot sa mga hininga ninyo. Makagago. Tanggapin mo. Yung hamon ko, kabit kordon tayo. Pirmahan tayo sa abogado. Magkabit kordon tayo, kung maaari sa lunita tayo. Para makita ng buong mundo kung sino ang dadapa sa atin. Lahat ng mga gago rito, hinahamon ko.
Ngayon, bago tayo kwan, maiksi lang sa iyo makagago dahil iisa lang naman ang kwan ko eh. Gusto ko lahat patayin yung mga gago eh. Kaya gusto ko, tanggapin mo lang yung hamon ko. Ngayon, dito naman tayo kay Kuya Bal Santos Matubang. Para sa iyo, Kuya Bal Santos Matubang, ituloy mo lang yan. Ituloy nyo dahil unang-una wala akong nakikitang foul dyan sa mga ginagawa ninyo. Yung mga sinasabing mga poverty porn na yan, pues, hindi nga nagagawa ng politiko. Ito lang Kalingap ang gumagawa. Kagaya ko, wala kayong alam kung ano yung mga tinutulungan ko. Pero hindi ko na binibidyo yan dahil hindi ko naman kailangan. Pero hindi ko naman sinisisi at hindi ko biniblame itong Kalingap. Natural yan. Ano ang pangsusuporta ng Kalingap kung hindi sila either tatanggap ng sponsor o di kaya dyan sa kanilang mga kinikita sa YouTube channel nila. Karamihan nga dyan. Yung kita nila sa YouTube channel nila ang pinamimigay ng tulong at pinagpapatayo ng bahay. Sa tingin ninyo, kung ako mismo ang nakakakita na may mga foul na ginagawa ang Kalingap, sa tingin niyo hindi ko bubumbahin to? Ganun lang po yan. So since na nandito ako mapapanig, hindi pa kayo magpasalamat, napakaraming pinabahayan mga mahihirap na kababayan nila dyan sa Bicol at saka sa ibang mga lugar pa. Hindi nila kayo magpasalamat na nabibigyan sila ng bahay, nabibigyan sila ng kahit paano, bigas o ano dyan, pagkain dyan. Pupunahin nyo pa. Nasaan ang mga utak ninyo? Kaya Kuya Bal, tuloy lang. Tuloy lang kung ano yung tama ninyong ginagawa, tuloy lang. Hayaan na natin yung mga sinasabing poverty porn na yan. Dahil unang-una, sabi ko nga sa iyo tinira yan ni Atty. Libayan yung si Rapi Tulfo na poverty porn daw ang ginagawa ni Kwan. Ni Rapi Tulfo. Ano ngayon nangyari? Mayroon ba nangyari? Wala. Gusto magpasikat. Hindi umubra kay Rapi Tulfo itong si Atty. Libayan. Dito naman na nagwagwagan dito sa pinagwagwagan naman niya sa milyon-milyong mga supporters ng Kalingap ang kaing-ingan nitong abogadong to. Nakakagalit lang. Dahil sa dinami-dami ng mga problema natin dito sa Pilipinas. Yung mga hindi pa nakakakilala sa akin, balikan ninyo. Yung mga video ko dyan, nung hindi pa ako sumausaw sa Kalingap, balikan ninyo. Wala akong sinisino rito. Kung kinakailangan murahin ko, walang pakundangan yan, minumura ko. Itong mga putang ng mga politikong ito, mga congressman na yung mga kawatan na yan, sinasabi ko, bilang na, madali na, malapit na, ingod-ngod ko ang mga pagmumukha ninyo dyan sa baha na yan. Tandaan ninyo, tandaan ninyo itong mukhang ito. Nakikipaglaban ako dito ng Kwan, gurguran. Kahit lahat kayo magsama-sama. Hindi ko kayo hahawakan. Kahit kuyugin ninyo ako. Bibigyan ko pa kayo ng partida. Kapag hindi ko nilagot, yang hiningin ninyo sa loob ng 10 segundo, talo ako. Yun lang ang ibibigay kong sa inyo. Partida pa yan ang binigay ko sa inyo. Huwag ninyo akong subukan. Tang-ina nyo. Sinabi ko na yan. Lahat ng magbabalahura dito sa Kalingap, mananagot kayo sa akin.
Buisit kayo. Isang ganyan lang kayo. Tangna nyo. Buisit kayo. Anyway. Sandali. At bago tayo magwakas, siyempre, ay kunin ko muna yung ayan po, muli po. Sobra po ang aking pasasalamat sa lahat po ng aking mga subscriber na tumugon doon sa aking panawagan na lambing sa inyo. Sobra po ang aking pasasalamat. Ngayon tuloy, naramdaman ko na mayroon akong pamilya. Ngayon ko naramdaman na may pamilya pala ako. At kayo yon. Dahil wala po akong pamilya. Nag-iisa lang po ako. Wala rin po akong asawa. At hindi rin po ako nagkaasawa. Nagkaroon naman po ako ng girlfriend. Pero matapos kong dalhin sa Dubai para ipamili ng mga gold ng Dubai. At pag-uwi namin dito, halos isang dump truck yung pinamili kong mga gamit niya sa SM. Pagkatapos yun, araw-araw nagbibihis, araw-araw na parang nagpa-passion show. Yun pala, mayroon na palang inaakit na lalaki. Gamit yung mga pinamili kong mga pangpaganda sa kanya. Ganon pa man. Hinayaan ko. So, kaya po, wala talaga ako naging pamilya. Kung doon akala ko, mahal ako, yun pala, yun lang palang mga alahas at mga gamit niya ang mahal niya sa akin. Ayan. Anyway, wala naman po yan. Kaya nga po yung mga kwan dito, yung mga nagsasabi sa akin na yung nagpaparamdam sa akin, hindi ko na po pinapansin. Dahil sigurado ako na mga piki yan. Oh, kagaya nitong kwan. Tingnan mo itong mga matatanda. Sina Hayat na yan. Si LPH na yan. Si Glo na yan. Ang tatanda na. Pero matindi pa ang pagnanasa sa akin. Sorry po. Hindi po ako pumapatol na matatanda. Yan po yan. So, okay, at grabe po. Sana po, mamaya po ay abangan po ninyo. Baka po mayroon na pong hearing mamayang alas 10. Ano po? At habang wala pa pong hearing, ay kung halimbawa wala pang hearing, ay sabi ko nga po, pagtiyagaan nyo lang pong i-play yung mga nandyan pa po na mga sa impeachment na yan. Basta po, ang sa akin ngayon, walang hanggang pasasalamat ang aking ipinapaabot sa inyo pong lahat na tumugon sa aking panawagan. At dahil po dyan, bago tayo magtapos, itinataas ko po ang batong ito para sa inyo. Sana, anuman yung naibigay na swerte sa akin ng batong ito, na hanggang ngayon ay itinatanggihan ko na. Lumipat na sa inyong lahat. Idiretso ng lahat ang mga swerteng dapat na sa akin paibigay. Idiretso na sa inyo. Hindi ka na kailanman kailangan ang anumang pira, mabuhay man ako ng 1,000 taon pa. Hindi ko na kailangan ng pira. Kaya sa pagkakataong ito, itinataas ko ang batong ito para sa lahat ng mga
tumugon sa aking panawagan. Hindi ko na po ipapaliwanag kung ano pong bato ito. Nandyan po yan. Balikan niyo po. Kung saan po nanggaling ito at kung sino po ang nakaiwan ito. At magmula nung napasa akin to, wala na pong patid yung biyayang dumarating sa akin. So, hindi ko na po kailangan ipaliwanag pa ito. Kaya wag nyo na rin pong tanungin, nandyan po yan. Kung gusto nyo pong maliwanagan, balikan nyo po yung mga video ko. Nandyan po yan. Sana po ay tumalab na pananampalataya at paniniwala sa ating poong may kapal. Dahil alam ko, hindi po galing sa demonyo ang batong ito. Alam ko, galing sa ating Panginoon. Maraming salamat po at pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon at ibigay na yung madalas niyong naririnig sa akin na swerteng walang katapusan. Kaya nga po, itinataas ko ang batong ito para sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga subscriber ko, mahal na mahal ko po kayong lahat.